I'm back. I'm Olive, your site locator. Welcome po sa aming Greenfield Realty. Welcome po sa aming YouTube channel. Bali po, for today's video, nandito po kami ngayon sa San Andres, Quezon. So, first time po ng aming team na dumayo po rito para po maghanap po ng mga properties po na, mga murang properties po. So, nandito na po kami sa may pinakaloob. Ayan, kung saan makikita na po natin yung mga nagagandahang mga niyog dito po sa may pinaka loob po ng area. So yan, bago po tayo umikot ng property, kung sakali magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ayan, napakagandang property. Ito po ay along National Road. So sa mga naghahanap po ng along National Road na medyo mura, panoorin niyo po itong video na to, baka ito na po yung property na para po sa inyo. So tara po, simulan na nating ikutin tong property na to. Ito po ay may sukat po na 1.5 hectares. So small cut lang po tayo, and then National Road. So yan po, tara, tingnan po natin kung gaano kaganda tong property na ito. So let's go. So yan, bali ikot na po tayo ng property po ulit, Napakagandang property. Almost flat po ito. So yung pinaka source po ng tubig dito is poso. So kailangan natin magpahukay. So wala tayong sapa or ilog po dito sa loob po ng property. And then ito po ay nasa 10 kilometers para po makarating po tayo ng town proper. So meron po tayo ditong 11 kilometers po para po makasakay naman po tayo ng bus papuntang Manila. So nandun na po yung mga pinaka po niya, pinaka bus station. And then meron din po tayong 1 kilometer kung gusto niyo pong mag-relax, pumunta sa dagat. So yan, 1 kilometer away from beach po tayo. So mga white sand po karaniwan ang mga beach po rito sa San Francisco or San Andres po, And then meron din po tayong 1.5 kilometer kung halimbawa po na gusto niyo manirahan dito, and then may mga chikiting kayo na gustong pag-aralin. So yan, medyo malapit tayo, 1.5 kilometer lang, may school na. And then meron tayong hospital, nasa 11 kilometers po siya. So ang transportation naman po natin dito sa lugar na to, pwede po tayong meron po dito mga nagdadaang tricycle, and then yung pangkaraniwan na nakikita ko mga motor lang po talaga. So may mga sariling motor sila. So mamaya papakita ko po sa inyo, liliban ako dun sa kabila po. Ito po ay kagaya na nasabi ko, natuhog po siya ng kalsada. So itong unang pinasok ko is nasa 1 hectare. So yung 500 square meter, yung kalahating ektarya po ay nandun po sa kabila. So mamaya liliban tayo. Dito muna tayo sa pinaka right side. So napakagandang idea pag-alagaan po natin ang mga pansamantala na pag-alagaan natin ng mga manok. Ayan, ang ganda dito. Kambing, baka, ayan. So merong konting portion po dito na medyo slope or yun nga po, medyo pababa. So napaka-konting portion naman po nun. So nandun po kasi yung pinakamuhon, isang muhon na doon siya nilagay sa may pinaka parang parting pababa po, so may masasakop tayong konting pa slope lang po siya or yung pababa. So ito po ay dating nasukat na, and then ito po ang history po ng kanyang documents ay ito po ay nasa kabuuan po ng 3 hektarya. So sinukat na po siya para po magkahiwalay po or hatiin po sa gitna. So hinati na po to sa 1.5 hectares kasi magkapatid po yung may-ari. So may sukat na po siya pero hindi po siya napahiwalay sa titulo. Ayan, lakad tayo, lapitan natin yung meron po kasi ditong nakapaloob na parang dating kulungan ng baboy. Ayan.
So tingnan natin yung itsura niya. Yan, may mga puno tayo ng mangga dito sa may bungad. Bali 3 siya. And then meron siya mga puno ng langka. Yan, may mga gemelina ako nakikita dito. So ito po ay Cloa title po, ano, so ito po ay matured na. And then updated naman po yung ating mga amilyar. So napakagandang property sa mga naghahanap po ng property po na along National Road na medyo mura po, ano, ito yung marerecommend ko po sa inyo. Tayo po ay nasa 7 hours para po makapunta po kayo dito kung sakaling galing po kayo from Manila. Yan, liliban na tayo dun sa kabila para makita naman natin yung si 500 square meter para sa kabuuan po ng 1.5 hectares. So kagandahan lang po dito sa pagpunta po natin dito sa San Andres, magbuhat po doon sa may bayan po ng Lopez, Buena Vista, San Narciso, hanggang sa makarating ka po rito sa San Andres. Napakaganda po ng mga road po natin. So lahat po ay sementado na po, ano. Ayan na po yung pinakalain ng kuryente. So yan, bali nandito na ako sa may pinaka National Road. Yan, bali lumabas na po ako dun sa may pinaka right side ko po, ano, kung saan dun ako galing. Ayan dyan. And then ito na po yung pinaka National Road po natin. So ito po yung pabalik kung sakaling gusto niyo pong pumunta ng Lopez, San Narciso at Buena Vista. So yan po yung pinaka way niya. Bali ang frontage po nitong property po na to, kagaya na sabi ko, natuhog po siya ng kalsada. So tayo po ay merong nasa 70 meters na haba na nakaharap po tayo sa kalsada. So kagandahan nito, both side meron po kayong property. So dito po, ulitin ko lang, ito po ay si 1 hectare and din nandito po si 500 square meter. So sa kabuuan po niya is 1.5 hectares po, ano. So yan, nabubulol na. So lapit po tayo dito sa kabila para makita rin po natin. So ito na po si 500 square meter. Lapit tayo. Bali po yung pinaka boundary po niya, ayan po. So yung cell site po na yan, dyan po yung pinaka boundary na po niya, ano. So makikita niyo po yung mga puno ng mangga na yan, yan po yung pinaka boundary to another property. O saka yung cell site po na yon, ano. So doon po yung pinaka boundary po niya. So ito pong kalahating ektarya na to is flat pa rin. So kagaya na nasabi ko po kanina, ito po ay merong nasa 300 kapuno ng niyog. So yan po, bali po sa mga naghahanap ng properties na along National Road. Ayan po, baka ito na po yung property na ito para sa inyo po, ano. So small cut lang naman po, 1.5 hectares sa murang-murang halaga. Nasa description po namin sa baba yung pinaka price niya. Ayan, kung sakaling magustuhan niyo po to, pwede niyo po kaming i-message para sa inyong reservation po, ano. So yan po, isang napakagandang property along National Road. Pwedeng business,
investment, yan po. So alagaan po ng mga hayop, yan. So yan, bali lumapit pa po ako dito sa may pinaka cell site. Pakita ko lang po sa inyo yung cell site po na katabi ng property po, ayan. And then mapapansin po natin bakod na po siya ano, so meron na po siyang pinakalanderas. And then may mga tanim po ditong mga mais, ayan, hindi na po siya kasama kasi bakod na po siya. So dito na lang po tayo sa area na to, ayun na lang siya. So yan po, kung sakaling magustuhan niyo tong property na to, pa-reserve na po kayo ano. So message nyo na po kami sa amin WhatsApp and Viber po na mag-a-appear sa inyong mga screen. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So yan po. Thank you po.